This is a plain truth question na gusto kong itanong po sa inyo. Baligtad po eh. Alam ko na yung truth, pero itatanong ko pa rin. Kasi I would like to confirm if those viewers of this channel notice yung mga araw-araw ko rin napapansin sa mundo. Isang bagay lang po talaga yung nakita ko sa Bible na talagang tumanim sa akin itong araw na ito eh. Pasama ng pasama ang tao, pasama ng pasama ang mundo. Pero ang maganda naman po nito is this: we are not of this world. Amen? Tayo po ay hinugasan na, binago na. We are a new creation. If anyone is in Christ, he is now a new creation. So, ano ngayon ang ating matatawag na participation ngayon? Dito, kung paano natin matutulungan yung mga nasa mundo. Tulad po kanya ng umaga, nanakawan po kami kasi nagpalagay po kami ng mga bakod. And then, ninakaw po yung mga poste na inilagay namin. It cost me, I think, it cost us 3,000 mahigit. Pero, alam niyo po ba, nagtataka ko sa sarili ko, nanakawan na kami ng poste na nagkakalaga ng 3,000, kasi kung pagsasama-sama 3,000 siya. Pero ang nasabi ko lang, Lord, sana yung magnakaw, magamit niya yon at makatulong naman sa kanila. Kasi, maybe gusto kong isipin na nagawa nila yon dahil sa pangangailangan. Sana magamit nila yung pera, mabusog sila. Natataka ako. Kasi if you are not a believer, hindi ka ganun mag-isip. I will sue you. Ipakukulong kita, papahanap pa. No, hindi. Unawain din natin. Tayo, mga believers, blessed tayo. Diba? We are highly favored and greatly blessed. Yung mga gumawa nun, syempre hindi believer ang gagawa nun. Walang believer na magnanakaw. Walang believer na gagawa ng mali just to feel something sa kanilang mesa. No, never. Because meron tayong change heart. Ang gumawa nun, wala kay Kristo. And we noticed na talagang nakakakita kami doon ng mga tao doon sa lugar namin sa likod na dumadaan-daan doon. Para mga settlers. Alam niyo yun? Alam niyo naman dito sa syudad, marami mga settlers na ganyan. So, I hope makatulong sa kanila yon. Sana naibenta nila yung mga bakal. Pero praise God naman po itong araw na ito, naremedyohan naman namin yung bakal. Kasi nagkamali rin po kami, inilagay namin mismo sa may bakod yung bakal eh. Dapat hindi ganun. Dapat yung bakal pala, talagang nakatayo siya on its own, nakasemento doon sa foundation. So, another revelation sa akin kanina nung sinisemento yung foundation. Maganda pag Kristiyano ka. Hindi ka basta-basta magagalaw. Diba? Kasi kung hindi ka mananampalataya, para ka lang madali kang manakaw ng dyablo. Parang yung mga nawalang mga bakal na madali ka lang manakaw ng dyablo. madali kang susunod sa kanyang tactic. No? Kaya tignan niyo yung mga unbelievers po. Tignan niyo yung mga buhay po nila. I'm not condemning. Alam niyo po ba, ang dami mga grace person? Nung-condemn siya. No! We can say the comparison just like the Apostle Paul did. Di ba? Kasi we are blessed. At alam natin, yung mga taong yan, meron silang katangian na nagagawa nila yan kasi wala pa sila kay Christ. Okay? So, we don't have to condemn them. Hindi naman natin sila condemn. Pero, pwede natin sabihin yung mga lifestyles nila, observations natin, of course. Palaging Kristiyano ka naman, palaging under grace ka naman, it doesn't mean naman na parang babaliwalain mo na yung mga natural na nakikita mo. Nakikita mo pa rin. Pero ginagamit lang natin dito to compare, no? So, if you are a believer at magkakaroon ka ng comparison nung hindi ka pa believer, ang laki. Ako sa akin ang laki, pinumuni-muni ko. Merong Jesus na umaaliw sa akin ngayon. May mga suliranin, minsan may mga pinagdadaanan pa rin tayo. Pero, ako kasi talagang noong pa, 2011 pa lang po, bold na ako sa grace eh. Sa Singapore, nagpray ako. Tapos parang seemingly may problema akong na-sense kasi tumawag ako dito sa Pilipinas noon. Lumabas ako doon sa balkon sa Singapore. Lord Jesus, ayaw ko ng problema. Lahat ng problema kinuha mo na sa krus. Please lang, Lord. Alam ko, naway mamagnify
yung ginawa mo sa krus sa buhay ko. Ayaw ko ng problema, Lord. Ayaw ko ng problema, Lord. Ayaw ko ng problema. In Jesus' name, sinishake it off ko to, tinataboy ko ito sa banal mong pangalan. Pagdating ko dito, yung seemingly problema yon na-solve. Solve na pala, nasa eroplano pa lang kami. Kita niyo po yan? Basta ayawan niyo yung mga suliranin, ayawan niyo yung mga problema, ayaw niyo yan. Kasi if you're under grace, yung mga ganyan po, padala ni Satanas. Akala siguro ni Satanas kanina umaga, madadala ako doon, ninakaw yung mga bakal. Pero naisip ko, sana ma-enjoy naman nung nagnakaw yung bakal at maibenta niya, baka kailangan nila ng pagkain. Kasi alam ko mga settlers, andun yung iba. Diba? Akala ni Satanas, ano niya ako na parang, no. So, tayo ay blessed. We are truly blessed. Hindi tayo padadala sa ganyan. Habang ang daigdig na ito, tignan niyo po, ito gusto ko bang ipunto sa inyo to. Ang tao po pasama ng pasama. Na-observe ko ngayon, mga bata ngayon, walang sense sa Diyos. And it was yesterday that I asked someone, hindi naman po bata, hindi rin matanda, nasa tamang age na, siguro mga 21 o 22. Hindi na po bata yan, ha? Hindi ba? Ano na yan? Matanda na yan. 21, 22, matanda na yan. Gusto mo bang mag-Bible study? Tumatawa-tawa. Halatadong wala siyang interest. Kaya ako po tinanong ito po makinig po kayo. Baka sabihin nangungundem ako, hindi. Ito po kasi, nai-invite namin dati. Dumadalo. Then I found out later, dumadalo lang yan pag may pagkain at mayroong mga merienda. So, ibig sabihin, walang totoong repentance. Kaya sabi ko, gusto mo bigyan kita uli ng Bible kung nawala mo na yung dating Bible mo? Pwede, kanya yung sagot niya. Walang interest. Lalo na ngayon, panahon ng social media, you know what? Bata pa noon yun. Wala pang social media masyado. Ngayon, addict na sa social media. Ano ngayon ang role ng social media? Ako, itanong ko po kayo. Paano mo gagamitin ng social media and turn it into the beauty and grace of Jesus? Simple lang. Share Jesus using the social media. Not just your own interest. Lahat naman tayo siguro may mga TikTok account, Facebook account, and all that. Itong YouTube account ko talaga exclusive kay Jesus. Itong Daily Good Vibes. Ito, ang laganda ng istorya po nito. Someone asked me to start a vlog about Jesus. 2020, the pandemic days. And yet, why I just started it? September 2022. 2.5 years after this brother of ours in Christ, asked me to start some 5 years back, 2020. Magmamahal na araw, sabi niya, mag-vlog ka nga tungkol kay Jesus. Ewan ko, nangyari lang 2022, Ganun pa man, the right timing is always in the hands of Jesus. Okay. Yung mga nagwo-worry sa ubong allergy lang ito, karamihan ngayon dito may mga ubo. So, I don't have to worry. Malakas po ang katawan ko. Okay? So, yan po gusto ko po sabihin sa inyo. Okay? So, tayo po mga mananampalataya, may mga binagong puso po tayo. Makikita mo yung iba, walang interest sa Diyos. Paano ba dinala ng social media ngayon ng mga tao? Pag nagbukas ka ng TikTok, pag nagbukas ka ng anything regarding social media, mga influencers kung tawagin, Ako, wag niyo kung tatawagin influencers. No. I am someone na nag-share ng grace. Hindi ko kayo ini-influensahan para sa sarili ko. Siguro, kung pwede man, I influence you, leading you to Christ, to Jesus Christ. Wag niyo kung tatawagin influencer, ayaw ko makisawso sa mundo. Di ba? So, pag nabukas kayo, mga influencer, nag-aalok ng pera, kasi iba pinapayapay pa ang pera. Hindi masama ang pera. Yung attitude ng tao towards money, yan po ang hindi maganda. Kasi nalalaso ng isip niyan ng mga tao na mahihina. Mga taong supposed to be, pwede mo nang maakay sa Bible study. Pero ano nangyayari? Nakakakita ng mga ganyan. Hindi ko makalimutan ito. Naghiya kami ng Bible study. Some say yes. Some said yes. Matagal na to eh. So, tapos yung mga artistang dumating dyan sa malapit dito.
nandun lahat sila, hindi dumating. Zero balance yung aming Bible study. Pero hindi nila alam one day, Jesus will come again with His glory. Walang binatbat yung mga hinahangaan nila kung sino-sino mga celebrities na yan ngayon. Yung mga celebrities na yan, mga tao rin po. I'm not against any celebrities. In fact, meron kami mga kaibigan na celebrities, nasa Amerika po sila. Hindi na po ako magbabanggit, pero dati po sila mga member ng DATS. Maya-maya kinukumusta ako, kinukumusta yung kapatid ko. Oo, nanalo na po siya ng Best Actor, believe me. Okay, hindi po ito para sa showbiz, no? Pero nanalo siya ng Best Actor, pati mother niya, Best Actress. So, may clue na kayo, ha? Mag-ina yan. Pero sa Mampalad, wala na yung mother niya. Kilala niya yung mother niya, maraming pelikula na nagawa. Pag may time, kumusta raw ako, fine, we're fine here. Diba? Pero I'm nothing against celebrities, pero ang problema, iba na ngayon ng mga tao, parang pag ganyan, ang lakas ng hatak. You know? Ang lakas ng hatak. Grabe. Grabe. Pero ang Bible study, di ba? Pero ang good news, itong mga celebrities na sabi ko, mga born again din sila. Natural, kaya nga namin naging kaibigan, di ba? They're doing great now sa Amerika. Okay? At ang sister ko, talagang barkada niya yung mga yun. Araw-araw, alos linggo-linggo lumalabas sila. Sa New York, minsan punta ng Chicago, ganyan. Mamasyal sila. So, sa biyaya ng Lord yan. Okay? So, tayo pong mga mananampalataya, meron na po tayong binagong puso, meron tayong change heart, at meron tayong focus na bago. Hindi na yan yung dati nating, diba? So, I mean, yes, nasa panahon po tayo ng social media wherein, hindi lang po yan. Yung influence nito sa mga bata, nadudurog ang puso ko. Mga batang maliliit, ang gagaling magmura. Very talented magmura. Diba? Kaya ipag-pray po natin ng mga batang ganun. Huwag nating hatulan. Huwag nating parang i-condemn. Pag-pray natin. Pero pinagsabihan ko yung nanay, hindi po magandang naririnig yan. Hindi po maganda. Mas maganda introduce mo sila kay Jesus. Ako. Kasi yung nanay, pumalakpak pa. Ang galing ng anak ko. No, hindi po maganda yan. Pag gano'n, mga Kristiyano, hey. Di ba? Manghimasok tayo. Pag gano'n. Mali yun eh. Ang mali-mali. You're under grace, pero mali yung gano'n na hindi ka magsasalita. There are times dito sa mundong ibabaw na ini, merong mga times na you really have to stand your ground. Alam mo, tama ka. May mga times din naman na kailangan manahimik ka. Parang si Jesus Christ. Nung tinatanong siya ni Herodes, hindi siya sumagot. Pero once Pilate asked the Lord Jesus, "Are you the King of the Jews?" Sumagot siya. "Thou hast said it." Di ba? Tapos nung tanungin din siya ng mga Pharisees, si Caiaphas, saka si Anas. Sabi niya, "Are you the Son of God?" Mabigat yung tanong ni Caiaphas eh. "I am, and you will see the Son of Man." Sabi niya, one day, on His glory, with His angels, di ba? Ascending from heaven. Aba, pinunit ni Caiaphas, hinapak niya yung kanyang, damit. Di ba? Blasphemy, kanya. Pero ang point ko po rito, si Jesus, pag importante yung mga bagay, nagsasalita siya. Hey, believers, tayo po ang mga Jesus Juniors. So tayo, pag alam natin dapat tayong mag-stand o mag-speak out, we really need to. Huwag kang magbingi-bingihan, huwag kang magpipipipihan. Diba? Tayo ang ambassadors of Jesus. Tayo ang ginagamit ni Jesus to correct the world system. Wala nang iba. Tayo ambassadors niya. Okay, yun lang po. At oo nga po pala. No? Dahil tawag dito, malamig naman ang panahon ngayon. Ito, magpapakulo mo ng tubag, maligo. O sige po, marami pong salamat. So I think, ang point ko lang po dito sa vlog natin, huwag natin kalilimutan, last days na. Pero tayo ang ginagamit ni Lord para, I mean, ang point lang ng video nito, gusto ko lang pong sabihin sa inyo, hikayatin natin ang mga tao na mag-Bible study to share Jesus sa kanila. Huwag tayong mahihiya kahit sino pa sila. Sapagkat, kahit sino pa yan, doktor man yan,
abogado man yan, nasa politika man yan, mayaman man yan, pero kung wala siya kay Kristo, mas nakahihigit ka sa Kanya. So you really need to share Jesus with them. God bless everyone.